Galing akong Amsterdam. Oh, okay. Sa Netherlands po yun. Netherlands. Doon ako nag-work dati. Gano'ng katagal? 15 years. Ano ba plano mo? Magpo-for good ka na ba? For good na ako. Paano napasok sa isip niyo yung gym? Dati, una, tindahan eh. So, ba't napasok sa isip niyo yung gym? Ang first month namin dito is, I think, 20,000. Wow! Kunyari lang na itong space mo na to Itong is space pinaupahan mo. Sa tingin mo, mapapaupa mo na 15,000 to? Hindi. Hindi talaga. Before, ang nag-gym dito, siguro maghapon, 6. Nung umpisa. Nung umpisa, ganun. Tapos, naisip na ako, tangina, tama ba itong ginawa ko? Gandang araw po, ako po si CRP ng Gym Depot. So, may another gym dayo na naman po tayo ngayong araw na to. So, dinayo natin si Sir William Cruz ng San Pablo City. So, itong mga episode natin na gym dayo is, ginagawa natin to bilang patotoo doon sa mga aral at mga content na binibigay ko sa inyo na sa ganon, hindi lang sa akin nanggagaling yung mga advice at tips na sinasabi ko about gym business. So, panoorin nyo po yung video natin na to. Nandito po tayo sa San Pablo, Laguna, kay Sir Yam sa The Amsterdam Gym. So, i-interviewin natin sa Sir Yam, pakilala nyo yung sarili nyo at kwento nyo ng konti kung paano kayo nagsimula dito sa gym business na to. Okay. Good afternoon po, Sir RP. Good afternoon po sa lahat. Ako po si William Kyle Santa Cruz. So, nag-start po kami ng gym na ito is a year ago. Right? Oo. Then, ano lang po, yung parang nagkaroon lang kasi ako ng konting idea. Kasi nga, itong lugar namin is medyo liblib, yung medyo papasok. Then, nung po kasi ako sa Korea, nagbakasyon ako sa Korea noon, pagdating ko, then parang doon ako nagkaroon ng idea na parang etong lugar na to, kasi yung pinapasyalan namin doon, papasok, may gym. So parang dito sa amin. Sabi ko noon, ano kaya kung itry ko to na mag-gym, na mag-put up nga ng gym, pero before, ang pinut up na gym nito ay hindi to for public. Parang pang sarili lang. Kasi nga, hindi namin ina-expect na ganito yung mangyayari. So, bali sir, ito, para sa kaalaman ng lahat, itong gym nyo is gym sa baba, tapos sa taas, yes po. Bahay. Opo. Okay. Ito po ang tinatawag na bahay ng incheck. Kasi po, actually, itong baba namin is tindahan to, dapat. Oo. Dapat to, convenience store. Then, yung taas, yun ang residence. So, ngayon po, parang pagka yung tindahan yung mangyayari, parang hindi siya pa ganun ka-click. Kasi nga, yung residente dito is hindi pa ganun karami. At parang wala pang market ang mangyayari. Kasi kung yun nga, kung sa tindahan kami, parang mas maraming mabubulok kasi mabubulok. Ay, yung bakal po, ulanin bumagyo dito, dire-diretso yung Paano napasok sa isip niyo yung gym? Dati una, tindahan eh. So, ba't napasok sa isip niyo yung gym? Ayun nga po yung isang idea nung nakapag-Korea ako. Nagbakasyon ako ng Korea, nakita ko yung concept doon. Yun, isa na yun. Tapos nga yung vlog mo rin, na napapanood ko yung ibang vlog, sabi ko, parang nabuo yung idea ko doon. Maglagay ng gym. Maglagay ng gym dito. Sir, eto ngayon. Kasi, kanina nagkakwentuhan tayo, may nasabi ka, una, di kayo lang ang nagbabantay nito. No, wala kayong empleyado. Okay. So, sabi mo, hindi ganun kahirap bantayan yung gym. Bakit? Mostly naman po kasi yung mga nag-gym is marurunong na sila. So, ang nagtatanong lang sila dyan, syempre, ako na yung kahit pa paano, may knowledge din ako. Especially mga babae, pag yung sila lang yung hindi pa masyado marunong, konting turo mo lang din sa kanila. So, hindi mo na kailangan. So, hindi masyado talaga matrabaho. Yeah, ngayon, isipin mo to. Kasi kinukumpara ko sa mga convenience store pag minsan yung gym. Kasi pwedeng yung capital mo sa gym, pwedeng capital sa convenience store. Yeah. Sa convenience store, kailangan talaga oras-oras na doon ka. Kasi hindi pwede mo lang bibili, di ba, na mag-aasikaso doon eh. Yun yung advantage doon. Plus, ito yung maganda sa narinig ko na gusto kong i-share nyo sa kanila. Itong pera na pampuhunan mo sa gym business, dapat saan mo... Pambili ko dapat ng kotse yan eh. Ba't hindi kayo bumili na kotse? Hindi, kasi nga, parang, as usual ngayon, siguro, kung bumili ako ng kotse simula nung pagdating ko, baka yung kotse ko, wala na rin or naibenta na. Kasi nga,
yung parang ang nagdi-depreciate din kasi. Sobra talaga mabilis Sobra. mag-depreciate. Oo. Ngayon, parang masaya kasi everyday may pumapasok na income. Kumikita diba? ka na hindi Kumikita mangyayari ka. kung personal Yeah. na kotse lang talaga yung Oo. binili mo. Kaya Totoo yun. dapat pambili ko ng sasakyan daw. Lahat ng binili ko ng equipment dito sa gym, Dapat pambili sa pambili sakyan. sa sasakyan yan dapat. So, buti na lang, nanalo yung mag-business muna kaysa sa May, bumili may, ng may sasakyan. kinuwento ka nga, mula nung nagkaroon ka ng gantong business, gym business, para alam mo yun, lalo ka naging business-minded, Yeah. nagkaroon ka ng ibang negosyo. Meron ka pa iba bang negosyo dito? Yeah, meron. Ano po yun? May laundry kami. May laundry kayo, di ba? May laundry kami Oo. sa likod. Then, of course, yung mga ano namin. Tenant sa mga taas. Tenant sa taas. Yun. Alam mo sir, yun yung sinasabi ko na ano, yung setup mo dito, na gym, tapos apartment sa taas, yun yung palagi ko talagang ano, sinasuggest doon sa mga viewers ko, tsaka yung road to retirement ko, ganun din. Kasi ang plano ko, punta ako sa ibang lugar, bibili ako property, utangin ko, sa baba, gym, sa taas, apartment eh. Kasi at least yun, siya yung nagbabayad sa sarili niya. Ayun ang isa sa pinakamagandang ano talaga. Pag yung baba mo, pag gawin mo yung gym. Kami nga before, ito lang po yan eh. Dito lang yan. Oo. Itong baba lang na to. Oo. Nag-extend kami kasi hindi kinakaya ng tao. Pag dito lang kami, kasi actually iyan yan, tapos diretso doon. Sa laundry na namin Oo, ngayon. oo. Ngayon, hindi po kami inaano ng tao eh. Nakakahiya kasi. Dumadami yung tao siksikan. Oo. Nakakahiya. So, Tapos nag-extend nun, ka. siguro after 6 months, no? Nakakatuwa. Total, meron ng konti. Oo. Ayun, tinextend na namin dito. Kasi nga, hindi pa pwede din dagdag ng konting gamit. Totoo. So, safe to assume ba ako na yung pinangbili mo ng mga additional na gamit is galing na rin doon sa Of course. kinita, di ba? Yeah, So, galing lahat. imbis na lumabas sa sarili mong bulsa, Oo. kumbaga yung equipment na mismo nagbabayad sa sarili niya. Pero wait, there's more. Nalimutan ko itanong. Dati ka nagtatrabaho sa ibang bansa. Yeah, dati So, saan po kayong bansa? Galing akong Amsterdam, Okay, sa Netherlands po yun. Netherlands. Doon ako nag-work dati. Gano'ng katagal? Matagal ako. Siguro nasa 15 years in total. Tagal. 15 years. Oo. Then, nung nando naman ako, wala rin naman akong balak magtayo ng gym na ganito. Kasi nga, ang nasa utak ko nun talaga is convenience store ang tayo nun. Ewan ko, basta nung siguro nga, kasi nung nandun ako, lahat ng plano ko nung nandun ako, walang natupad pagdating ko dito. Iba yung nangyari. And then siguro, naisip ko rin na hindi talaga siguro Para doon. para doon. Tsaka Oo. hindi talaga siguro ibibigay sa'yo kung hindi Oo. talaga para sa'yo. Sa tingin ko, mas maganda naman yung naging Mas kinahinat maganda. na nung ano Yeah, mo. mas maganda. Oo, totoo. Dito, wala kang inventory na katulad sa tindahan. Araw-araw, bibili ka ng mga pampaninda mo. Diba? May mawawala, di mo Yeah. alam, may papapanis. Sabi mo nga eto, pang matagalan na Ito kasi business pang ito. pang matagalan na. So, kaunting linis, gano'n. Linis lang. Then, siyempre, yung mga kinikita mo, of course, kinakailangan na mag-upgrade eh. Speaking So, of kita, una, magkano yung ano nyo rito, monthly? ang monthly na, ang first, wala. Monthly lang, magkano lang? Parang ang first month namin dito is, I think, 20,000. Wow. Nung gym pa lang yung business namin last year. Oo. Ito pa lang yun. Ito pa lang. Hindi ako nagkakamali. No, 15,745. Laki. Ayun pa lang yan. Kung yun yung kinita mo, isipin mo, kunyari lang na itong space mo na to Itong is space na pinaupahan mo. Sa tingin mo, mapapaupa mo na 15,000 to? Hindi. Hindi talaga. Kasi noon may Diba? kumukontak na dapat nauupa dito. Oo. Gagawin dapat yan school eh. Eto. Oo. Kaya pero sa tingin ko, mas malaki pa rin yung mas malaki pa rin yung kinikita mo pag gaganto yung business mo. Yung about yung sir, pagka yung singil mo dito sa gym, magkano yung per day mo? Ang per day session? namin, per session is 50 pesos Okay. for the student. And, Estudyante. yeah, 60 pesos for non-student. Yung gusto mag-monthly po? 600. 600. Yeah. Tapos, kasi napansin ko, di ba? Ito yung papakita ko sa video kasi, yung road papunta dito, Yeah. medyo liblib. Pero, marami bang nag-gym dito? Marami nag-gym dito. Especially during Monday, Tuesday, ang Wednesday, hindi masyado. Pagdating ng Thursday and Friday, Saturday yan. Marami. Saan usually nagagaling yung kliyente mo? From dito sa mga subdivision sa kabila. Kasi merong din dyan na high-end subdivision sa kabila. Oh, wow. Oo. Sila yung client. Ayun, ang nagbabayad talaga. Nagbabayad. At tawag dito, ibig ko sabihin, pwede describe mo ba tong lugar mo? Commercial ba siya? Residential? Highly commercial?
etong lugar namin is like a residential lang, pero yung like liblib. Hindi naman liblib na liblib kasi malapit na naman kami sa highway, di ba? Walking distance. Walking distance. Tama ka naman. Yeah. Pero kasi ang maganda dito, kaya ako na-discuss kasi yan. Kasi gusto kong ma-emphasize na yung gym, hindi mo kailangan talaga na sa well-visible na lugar. Sabi mo nga, ilalakarin pa mula sa main road eh. Pero ang proper thing to do kasi dito is ma-inform lang yung tao na nandito ka. Diba? Kaya ibig sabihin, kaya mong kumita ng malaki kahit na andito yung gym mo eh. Diba? At nung umpisa kami, of course, kinakailangan natin may patarpaulin tayo. Yan, tama yun. Nagano kami noon. Ang tarpaulin namin from doon sa unahan, tapos dito sa may school, naglagay kami siguro mga 3 dyan. Basta lahat ng poste na yan, meron yung tarpaulin before nung nag-start kami. Siyempre, para makilala ka. Yung pakilala pa lang kami noon. Then, before, ang nag-gym dito, siguro maghapon, 6, Nung umpisa. Nung umpisa, ganun. Tapos, naisip na ako, tangina, tama ba itong ginawa ko? Oo, para nakakapagino ng loob kasi parang dito madami tao. Parang sabi ko, shit, parang gano'n. Then, pero, kung titingnan mo naman din, yung first month namin, umabot kami sa ganung amount. Oo. Na, which is, yun nga, wala kaming Totoo yun. binabayaran na tao, na upa. Yun. Then, the second month, parang pagano na siya ng pagano. Okay, Sen, nabanggit mo yan eh. Kunyari lang. Kasi may formula ako na binigay din sa previous video ko eh. Wala yung extension, itong baba lang. Magkano kunyari, uupa ako rito, magkano mo papaupa sa akin to? Ito dati, kinuha ko to 15,000. 15,000. Ngayon, ito yun. Kunyari, 15,000 ang upahan to. Sabi ko kasi, sir, doon sa unang buwan kasi ng operation, kung naupa ka, dapat ang goal mo kasi dyan is yung kikitain mo for the first month is equivalent sana man lang doon sa upa. Yeah. Which is, kung 15,000 mo papaupa to, na-achieve mo kagad yun, yung 15,000 na profit. Pero from that first month na 15,000, tumaas na ba yun hanggang ngayon? Gradually tumaas siya. O, di ba? So, ibig ko nga sabihin, kayang gawin ng gym business. Kasi ako, tinan mo to, sir. May naging bisita kasi ako ng isang beses. Sabi niya, may mga nababasa sa kasi ng libro na normal lang daw kasi sa isang business na malugi ng mga unang buwan. Pero sabi ko, mahirap na mindset yun kasi kailan magiging normal sa'yo yung lugi? Dapat yun, ang mindset mo, kumikita na kagad. Kagaya nun sa'yo, di ba? Umpisa pa lang, first month mo pa lang, kumikita ka na. Oo. Yung kasi nila namin, although, konti yung nag-gym, pero kung makikita mo yung sale mo, nang makukupit mo every end of the month, okay na yung ano mo, malaki yung na. Kami in a year, siguro yung pinapuhunan dito, is medyo na ngayon. Totoo. Tapos nakita ko yung pangalan mo, malaking The Gym, tapos Amsterdam. Alam mo, isa yan sa mga pinipreach ko, pagdating mo doon sa signage mo, lagay mo, maganda yung malaki yung nakalagay, yung gym, GYM. Kasi para alam na nila, na gym pala yun. Precisely, YM, diba? Ayun yung ano nila doon dito. Sabi, may gym na pala doon. Oo, di ba? By word of mouth, ang bilis kumalat, di ba? Tapos sigurado ako niyan, nung mga first month mo rito, yung mga tao excited mag-gym, may mga picture, tapos sa social media, tatanungin ng mga kaibigan, saan yan? Di ba? Hanggang ngayon, kaya kami, upload ng reels. Tama, good. Alam mo, nire-recommend ko talaga rin yan. Yun lang nga, kahit ngayon na medyo matao na kami, matao na talaga. Tuloy mo ng tuloy, wag mo itigil. Social awareness yun eh. Yeah, hindi, tsaka yung natutuwa sila, na nakikita nila yung videos nila, yung picture nila sa page namin. Ang maganda kasi niyan, sir, kasi, ang nag-experience ko rin dyan kasi, sa gym, pag minsan, may mga titigil. Yeah. Tapos may mapapalitan ng panibago. Yeah. Yung tumigil, next time, babalik naman niya. Cycle lang yan eh, di ba? Kaya yung maganda, yung tuloy-tuloy yung social, yung yung visibility mo nakikita nila para nare-remind sila, babalik ako sa gym. Ganun lang din yung Tsaka dati kami, ang member namin, pa-konti. Sabi ko nga noon, nung nag-start pa lang kami, nagpasaras ako ng membership form. Ng siguro 200 pieces ang pinano ko nun. Okay. Sabi ko, parang... Hindi na babawasan. Babawasan to. Ngayon wala na eh. Ubus na, no? Nakakatuwa naman yun. Siguro din naman po kasi kahit sa business, sa umpisa talaga. Totoo. Lahat ng na-interview ko, sa umpisa pala talaga. Pero, yung iba kasi, sir, honestly, maswerte kayo. Isa kayo sa maswerte na doon sa umpisa nyo, although mahina kumpara ngayon, malakas pa rin yung kasi yung iba nga sabi sa'yo, nalulugi pa nga sa umpisa eh.
sa inyo, parang at the end of the month, parang kita ka pa, which is not bad. Yun din siguro ang advantage na kinakailangan. Aware ka din, like sa social media. Tapos yung pagka may mga bago, like ganyan, kasama yung misis nila, so konting usap-usap, gano'n. Totoo, chika na konti para, Tapos sabi ko nga, di ka naman taga dito talaga persi sa lugar na to. Di talaga dito. Pero dumami ang kaibigan mo at kakilala mo dahil sa gym, di ba? Kasi nga, yung dito rin yung, kasi before din naman ako nag-put up nito, tinignan ko rin, ano ba? Meron ba akong market dito? Yun. Although, yan nga, yung subdivision dyan, yan ang number 1 na namin sa Sabana. Then, yung mga taga Santa Maria, yung mga papunta doon, tas dito, yun. Doon sa isang video ko kasi, sinabi ko kasi, maraming gusto sa commercial na lugar. Kasi yung foot traffic doon, madami. Marami talaga, kunyari sa palengke. Yeah. Oo. Pero at the end of the day, yung mga tao sa commercial, uuwi yung sa residential eh. Kaya kung nandito ka rin lang sa residential, ba't ka pa pupunta sa commercial para mag-gym? Oo. Ayun din ang ano. Tsaka kung may ano kang ganito, kung may lugar ka na ganito, bakit kinakailangan pong umupa sa bayan? Tama yun. Kung nandito lang, at least di ka nauupa dito. Bahay mo na to. Ayun. Oo. Dahil bahay mo na to, sir, pengi ako ng opinion. Kasi naging controversial yung ano ko eh. Yung dalawang video ko na sinabi ko na yung bahay kasi kako, hindi palaging asset. Kasi nakagaugalian natin mga Filipino na ano eh, na pagka bahay asset, bahay pagyayabang ko kagad. So, gusto ko matutunan ng mga viewers natin, ano yung point of view mo do sa bahay mo na to at paano naging asset at paano kumita to? Etong sa amin, kaya kumita to, unang-una na nga dito sa gym. Kaysa kung siguro, kung pinaupahan namin to, so every month, yun po lang yung marireceive ko. Fix. Like for example, may nag-rent dito ng 15,000 a month, so fix yun every month, yun lang maano ko. Nung pinatayuan ko lang ganun, tinalagyan ko ng gym, so every month, pag ganun yung ano mo, pag ganun yung kita mo, pataas. Hindi ka mapipix doon. At saka, na-exercise pa yung utak mo na, okay, kinakailangan next year, ito yung project ko, gagawin ko to. So, yung mga ganun. Nadagdagan ka pa ng ibang business? Nadagdagan ng ibang business kasi nga, kaya natatawa ako dito sa laundry na to. Bakit, sir? Kasi itong laundry namin, kaya inano ko rin to. Kaya nilagay ko to, marami nag-gym na dito, yung mga taga-subdivision. May market ka na. Kaya may market na ako dito sa gym, maraming nag-gym. So, mga taga-subdivision, teka muna. Balita ako doon, namumroblema sila sa tubig eh. Kaya nagpalagay ako ng laundry dito. So, kaya ang market din namin sa laundry is mga taga-roon din. Alam na nila, yung nag-gym dito, may laundry din doon. Yun, kaya yun din ang hindi kami nahirapan ng... Pero sa laundry, meron ka pang? Meron pa kaming tenant. Di ba? May mga borders. So, sulit na sulit eh. Yeah. Di ba? Sulit na sulit tong property mo na to. Grabe. Baka isipin lang, ay, laki na kinikita nito kasi nasa commercial na lugar. Pero promise, hindi to commercial. Residential to. Pero promise, sir, yung kinikita mo rito, parang pang-commercial na talaga. Yeah. So, ito, sabi mo kanina, bahay ng ano to? Bahay ito ng incheck. Bakit? Kasi nga, doon ko rin na tama kasi yun na pag sa mga incheck kasi, pag daw yung ang tindahan mo baba, ang bahay mo taas. Kasi pag sarado yung pagbukas yung tindahan mo, nasa taas ka lang. Pag sarado yung bahay mo, dapat bukas yung tindahan mo. Tama yun, sir. Tama yun. Tsaka practical yun. Alam mo kung bakit? Kasi ito, madalas ko tong pinapayo doon sa mga nanonood sa akin, lalo na yung mga OFW. Kasi meron sa akin mga nagko-comment na nagsabi, may pera na ako. May pambili ako ng bahay. Pero it's either bahay or negosyo unahin ko. So sabi ko, pwede mong pagsabayin eh. Sabi ko, pwedeng itong ilalim, gym. Yeah. Sa taas, bahay. At saka, ang ano ko lang dyan, para sa akin na nga, ang tingin ko dyan kasi hindi na importante ngayon na maganda yung bahay mo eh. Ang importante ngayon, may pinagkakakitaan ka everyday. Tama yun. May income ka everyday. Tama yun. Sir, i-rephrase ko yan, sinabi mo. Kasi ako, ito naman yung turo ko sa mga anak ko. Ang sabi ko sa mga anak ko, yung unang bahay mo, huwag mo i-consider na pang matagalan mong bahay. Kunyari lang ganito, ito yung setup mo, gym, tapos may simpleng bahay ka. Ngayon, kunyari, uutangin mo to, tapos ang pangbabayad mo is yung kinikita mo rito. Pag nabayad ka na rito, pwede kang bumili uli ng bahay na gusto mo. Tapos, paupa mo yung taas. Ngayon, makakabili ka na ng bahay mo na mas maganda kung preferred mo ng mas maganda. Pero kung simple lang ako eh.
okay lang sa akin na dito na ako. Actually, mas nag-enjoy ako. By the way, hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo na ganito yung setup namin dati. Garahe yung gym ko, nandito lang ako sa parang ganito sitwasyon mo. Kaya sabi nung iba, natatawa sila, bakit daw hindi daw posible na pahiga-higa lang ako doon sa negosyo ko. Eh kasi, sa totoo lang, ganito setup namin. Nandito yung gym, ito may pintuan, andyan ako, ito yung TV. Kaya nakahiga lang ako rito, tinitignan ko lang, pag may pumasok, ako nga sa Arinola lang nakalagay yung ko eh. Kaya hindi ganun kahirap, di ba? Magpatakbo ng gym business. Hindi ganun kahirap kasi nga, unang-una, yung mag-gym naman, ang mag-gym dyan, marunong na sila. So, tanong-tanong na lang yan sila. Ang ano mo lang dyan, ang pinaka-trabaho mo lang dyan, like, pag yan, dito kasi sa amin, mas marami mga batang nag-gym. Ang pinaka-trabaho mo lang dyan, tatanungin mo lang sila, may alam nag-gym na ba kayo before? May alam ba kayo sa ganito, sa ganun-ganun? Ituturo mo lang yung mga equipment ng konti, then after, okay, marunong na sila. Tsaka sir, ngayon, ano pinagkaiba nito panahon ngayon kumpara nung mga panahon ko? Dati kasi, ang hirap ng information para saan kang kukuha ng exercise eh. Ngayon, bubukas ka lang ng cellphone mo, nandun eh. Di ba? Tsaka yung iba, makikita mo, may program na sila. Dala-dala, di ba? May program sila, titigil sila. Yun ang titigil na nagagawin nila. Kaya hindi na mahirap talaga na magturo dito eh. Totoo, tama ka doon, tama ka doon. Wala kang, sa gym kasi, less yung trabaho mo. Less yun. Mas pumupokus pa nga ako sa laundry kaysa sa gym. Kasi sa umaga, kasi ako mismo sa gym, ako mismo yung nag-ano neto. Sa umaga pa lang, magbubukas ako. Then, syempre, mga iniwan nilang mga gamit-gamit yan, nilinisin mo. Ganon, konting linis lang. Then, okay na yan, maghapon. Okay na yan. Mas pumupokus pa ako dito sa kabila. Lalo na pag nabuksan namin itong kabilang. Ito, tindahan. Okay lang yun, business naman yan. Maganda naman yan, yung sasabi ko naman, multiple sources of income. Yeah. Pero maganda kasi dyan, di ko rin nakwento sa'yo eh. Yung Tarlac kasi, nagbukas ako sa Tarlac, kung may space pa ako doon, maglalagay rin sana ako ng it's either spa or laundry nga, tapos car wash sa labas. Kasi nandun na yung market mo. Yung market mo, habang nag-gym, pwede nagpapalaba, kagaya sa'yo. Or habang nag-gym, nagpapalinis ng kotse. Konektado naman yan eh. Although, hindi lang gym yung business mo, meron ka pa naman ibang gym na ibang business na pwede mong isabay eh. Kagaya nung ginawa mo doon sa laundry mo. Maganda idea yun. Kasi, sabi mo nga, liblib to, di ba? Mostly, ang kliyente mo is galing sa mga subdivision. Di ba na nag-gym din sa'yo dito? So, ganun din. Pagpunta nila rito, dala-dala na yung gamit. Magpapalaba na at the same time. Maganda actually, sir, yun yung mga gusto kong ma-interview kagaya nyo. Kasi, dati, kung napapanood nyo, ako nagsasalta eh. Yeah. Ngayon, gusto ko talaga ma-share nung kagaya nyo. Tapos, lalo na ngayon gano'n na kayo katagal mula na nag-umpisa rito? 1.5 na yata kami. May get, kasi tinirace ko yung conversation natin eh. 1.5 year na yata kami. Tapos, kasi 2024 kami eh. Mula nung nagbukas tayo, ilang months after nung nagdagdag ka ng mga gamit? After 6 months. After 6 months lang, Imagine mo yun. Tapos, after 6 months. Ang kwento mo, yung unang buwan mo, para kinakabahan ka na, teka, tama ba yung decision ko sa buhay, di ba, na magtayo ng gym. Pero after 6 months, kinakailangan na mag-upgrade din. Kasi nga, bakit? Para syempre, mas sila na, doon na lang tayo mag-gym. Mas aware sila na doon tayo mag-gym kasi kumpleto na rin naman doon yung mga gamit, yung mga ganyan. Tsaka ang sa akin din kasi, narito ka na sa ganitong pinagkakitaan, ano mo na. Maximize mo na. Todo mo na. Na yung parang pagdating nila, wala silang ganito, kaya huwag tayo mag-gym doon. Kasi ngayon, like kapag nag-gym dito yung mga estudyante, minsan mag-gym 8. Sabay-sabay, pagka ganun. Minsan na lang, ang ginagawa ko sa kanila, pag for example, ikaw, may kaibigan ka, dala mo dito yung barkada mo, 8 kayo, ipipre kita. Yun, nice promo yun. Tama yun. Networking ang tawag ko dyan. Bring a friend, Kaya, yun din siguro yung isa sa na dumadami. Kasi basta may dala kang 3, libre ka. Yun. Ganun, pinopromo ko rin yan. Ganun ang ginagawa ko. Kasi wala kaming commercial. Pero by word of mouth lang, kumakalat na. Alam mo naman ngayon, Totoo. Buti ka nga, sir, dito, dahil yung original na space mo, kung naliitan ka, buti nga ka mo, meron kang extension. Pero, yung pagkakagawa mo ng extension mo, gaano kalaki ginastos mo dyan? Nasa yan? Siguro, I think, nasa 250,000. Diba? Ang laki niyan. Pero ganyan lang, nag-gastos mo lang din Totoo yun. Kasi ma-maximize. Kasi rin namin yan kaya ganyan muna. Siguro, in the future, papataasan ko kasi yan. Kasi ang mangyayari dyan, lahat ng gym, dito na sa kabila.
para first floor, second Oo, floor. tsaka isang mahaba Isang na talaga mahaba siya. gym. Oo, tama. Kasi ang bala ko niyan, gagawing swimming pool yan. Dapat. Oo. Pero ba't di mo ginawa? Naging gym, kasi kulang dito eh. At least dito, kumikita ka na rin dito. Yun. Alam mo, tinuwa, doon sa, gusto ko yung, mentality mo, doon sa Netherlands, nagtatrabaho ka. Yeah. Pero alam mo ba, yung kung paano ka mag-isip ngayon, para kang veteranong negosyante na. Actually, this is my first business. Precisely my point. Pero kinukwento mo nga, di ba? Pag nakaupo ka mo dyan, ang dami mo naiisip. Alam mo, sa totoo lang, malaking bagay sa akin yung nag-gym ako, tapos clear yung utak ko, nakakapag-isip ako ng mga ganyan. Pero honestly, yung gusto ko yung mindset mo eh. Kasi ganyan dapat yung mindset mo dapat ng mga Pilipino. Kasi, balik tayo doon sa ibang bansa. Correct me if I'm wrong, malaki kinikita mo doon, di ba? Pero, ang problema sa pagiging OFW, malaki ang kita mo habang nandun ka. Oo. Di ba? Paano pag nandito ka na sa Pilipinas? Ayun lang. Di ba? Dapat, pag nandun kayo, for example ako, nung nasa Amsterdam pa ako, talagang work. Kasi bata pa ako eh. Parang pa ako noon. Kung Gutom sabihin natin, gutom ka pa sa trabaho. Kasi bata ka pa, malakas ka eh. Trabaho, go. Ipon-ipon tayo. Then, nung pag-uwi mo ng Pilipinas, so at least, may gagastusin ka. Tama. May gagastusin ka, pero gastusin mo yung naipon mo sa tamang paraan na may return sa'yo lagi. Dapat. Kasi, alam mo, marami kong kakilalang ganun. Parang one day millionaire. Galing sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, ubus-ubus ang pera. Kaya babalik doon, may utang pa. Ang hirap ng ganun. Kaya ikaw, katulad niyan, ano ba plano mo? Magpo-for good ka na ba? For good na ako. Diba? Kasi hindi ko pwedeng iwanan itong negosyo ko ng ganito lang. Kasi naumpisahan ko to, 1 taon na to. I think 1.5 year na to. Pero, yung kinikita ko doon, tapos kinikita ko dito, is hindi naman din nagkakalayo. Ganun? Diba? Nandito ka pa Ang sasabihin ko pa naman sana, maaring mas malaki kikitain mo sa abroad. Pero dito kasi, hindi ganun kalaki yung cost of living mo eh. Kumbaga, kung magre-retire ka, enough na yung yung kita mo. Yun din sinasabi ko. At saka nasa ka? Nasa bahay mo. Diba? Nasa bahay ka. Minapanood ako. Ano ba yun? Yung kila Kathleen, Beng, kanina yun? Yung pinanood natin na, yung Hello Love. Kila Alden. May eksena doon na sinabi na, na pag nasa abroad ka, yung katawan mo nandoon. Sa Canada, nagtatrabaho, pero ang utak at puso mo nasa Pilipinas eh, di ba? Kaya mas maganda, although, pagpalagay mo lang, hindi ganun kalaki yung kinikita mo dito sa Pilipinas, pero nandito ka, buhay ka. Di ba? Ayun ang isa rin kasi sa, yun nga, ang ko, although sinasabi ko sa mga friend ko, habang nandyan kayo, ipon-ipon. Kinakailangan yung talaga. Magplano. Ako kasi, yun din siguro kasi maplano ako sa Good. Maplano ako, tapos manote ako. Tapos yun nga lang, lahat ng plano ko nung nandun ako, hindi natupad dito. Pagdating ka dito, walang natupad. Pero sa tingin ko naman, mas maayos naman. Pero mas maayos. Oo. Mas maayos ngayon. Kasi, iniisip ko, kung may sasakyan nga ako, tapos wala akong pinagkakakitaan everyday, wala akong gym, walang income araw-araw, ang mangyayari, saan ka kuha ng paggasolina? So, di pali ka doon. Totoo. Mayamang katignan sa paningin ng mga kaibigan mo, pero deep inside, alam mo yun, parang nag-flex ka lang, pero hindi umiikot yung pera mo eh. Paano susunod? Tapos, sabi ko nga, ang trabaho mo nasa ibang bansa, anong gagawin mo? Babalik ka na naman ba doon pagka wala ng pera? Di ba? Ang kasayaan lang, pag nandito ka, like ganito, yung pinatayo mong bahay, na-enjoy mo. Totoo yun. Na-enjoy mo yung babataas yan. Yung kwarto mong pinatayo na maganda, nagagamit mo. Ay kung hanggang ngayon, nagtatrabaho ka pa rin doon, may bahay ka dito, sayang. Maganda yung sinabi mo na yun. Kasi, na-appreciate mo yung bahay mo. Kasi may mga kakilala ako na nasa abroad, pero may bahay din naman sila sa Pilipinas. Pero sino gumagamit? Wala. Okay. Oo. Di ba? Hindi kumikita. Pagka uwi ka, saka ka lang titira. Pero hindi mo pinagkakakitaan. Kaya maganda tong idea mo, bahay na, pinagkakakitaan pa. Ito yung talaga perfect na, na setup ko dun sa sinasabi ko na bahay na asset. Ito yung perfect example na bahay na asset talaga. Kaya yun sa mga, sa mga followers nyo, dapat ganun yung nila. Mindset. Mindset nila. Totoo. Gusto ko yun. Kasi, maski sa anak ko yun ang mga tinuturo ko.
Although, siguro, binigay na rin talaga itong bahay na to kasi ganda yung naisipan namin. Nung paggawa ko, naisipan ng ganitong concept. Kaya siguro, okay na rin. Nakakatuwa, sir. Hindi naman okay na rin. Okay na. Yun ang gusto ko talagang marinig talaga. Okay na, Yun talaga. okay na. Kasi sabi ko nga, pag minsan kasi, kaya nga ako, sir, ginagawa ko na tong segment na to, kasi, pakiramdam ko, it's about time na yung ibang mga tao na ang kailangan mag-explain, magkwento tungkol sa gym business. Kasi dati, puro one way, di ba? Napapanood mo ako. Yeah. So, naniniwala ka sa sinasabi ko, pero puro ako yung source. Mas maganda ka ako na kagaya mo, na yung mga perfect example na OFW, na may property sa Pilipinas, bahay, ginawang gym. Yun ang gusto ko na ma-realize ng mga tao. Na totoo yung mga kwento kagaya mo. Yun kasi yung rin ang lalo na sa panahon ngayon, kung magiging empleyado ka rin daw, mas okay na may ganito ka. Eh ako nga dito, inaano ko lang dito, may 10 lang ako everyday eh. May 10 mag-gym lang ako everyday. Binubola mo na ako dyan eh. Kasi yun yung sinasabi ko, eh. isipin mo, okay, tama ka eh. Kasi yan yung sinasabi ko sa video ko. Diba, 10 lang buhay ka na, 60 pesos. Yeah. Yung 60 pesos a day, 600 na yun kung 10 tao. Kami nga, yun lang ang pinaka savings namin dito. Diba? Sige, naitanong ko ba kanina, ano yung pinaka-konti mo at ano yung pinaka-marami mong tao sa isang araw? Sa amin, wag lang ulan ang pinaka-konti namin. 8. Pag naulan. Yung regular days mo. Pag regular days namin, ako ng 40, 45. Diba? Tapos imagine mo, 600 ang monthly, 60 pesos ba ang tapos 50 pesos sa which is not bad, diba? Kaya sabi, buhay na buhay ka. Ang sa amin kasi, kahit sabihin natin na 60, kinukonsider namin yun sa 50. Kasi ilan din lang may nagsi-60 mas marami naman yung nagpi-50. Totoo. At saka yung iba din naman, nagsasabi, kuya, 50 pesos na lang. Sige na, yun yung mga estudyante, no? Oo. Pero nakaka-proud yung ganyang mentality, sir. Kasi, alam mo, yung ginagawa mo sa community, nakaka-proud yun. Kasi, imbes na yung mga bata na yon nagda-drugs, imbes na yung mga bata na yon nag-o-online gaming sa bahay nila, productive to. Sobrang magandang ehemplo to. Kasi ngayon, dito sa amin, mas marami nag-gym ng mga bata. Diba? Kaya kalimitan sa mga upload naming reels, puro mga bata. Mas marami mga bata compare sa mga matatanda. Yun din ang Tsaka ngayon sigurong panahon na to, mas aware na sila sa na dapat malakas. Totoo. Hindi katulad dati na pag may gym ka talagang bihirang-bihira lang yung pumapasok, di ba? Alam mo, balikan mo tong tong video na to 5 years from now. Tapos ulitin mo yung sasabihin ko na yung kung 1 year ka na ngayon, after 5 years, magiging proud ka rito na yung mga bata na tinuruan mo, naging adult na, tapos nagkasama sila, tapos magaganda na yung mga buhay nila, magaganda yung nila. Focus sa boy because of the gym. Maganda yung nila ngayon eh. Ayun nga, kalimitan mga bata. Totoo yun. May estudyante. Yeah. So sir, bago natin tapusin, so, pengi ako ng payo para dun sa mga nanonood sa atin, especially yung mga OFW na dating kagaya mo na nagtrabaho ka, ano yung maipapayo mo sa kanila? Simple lang eh. Pag nasa ibang bansa tayo, malaki ang kita. Pero, malaki rin ang cost of living. Kasi pag nandun ka, bayad mo ang room, napakaliit na room, magbabayad ka, like sa amin noon, magkano binabayaran. Pag nasa ibang bansa pa, yun lang, ipon-ipon tayo. Talagang kinakailangan tayo ipon, tsaka habang nasa ibang bansa pa kayo, iplano nyo na kung ano yung i-business nyo, like kung gusto nyo magkaroon ng gym. So, ito yung kailangan ko sa gym. Para pag nandiyan pa kayo, habang kumikita kayo, alam niyo ganito. May papupuntahan. May pupuntahan yung pera ko, may property ako ng ganito. Kinakailangan pag-aralan nyo kung pasok ang gym dyan sa property nyo, yun ang nyo. Tsaka, wag lang yung pagdating ng Pilipinas na dito, ang bilis ng pera eh. Pag umuwi ka ng Pilipinas, ang bilis ng pera. Kaya kinakailangan maximize mo lang. Ito, kinakailangan may ganito akong negosyo. Ganun ang mindset lang ang hindi natin tsaka sa panahon ngayon, hindi na natin kinakailangan na masyadong mag-arbo sa buhay. Totoo. Ito, pag may gym na to, naka-short ka, naka-sapatos ka, naka-t-shirt ka, tapos ang buhay eh. Ganyan din ako. Ganun ang maghapon simple diba? lang totoo. Hindi mo kinakailangan ng mag-arbo. Diba? Kasi kung magtatrabaho ka din lang, yung maghapon mo doon napupunta. Dito mas maraming pahinga mo.
Totoo, pahinga ka pero mas malaki kinikita mo. Hindi ka mas pagod. malaki na, no? Tama yun, sir. So, sir, maraming salamat sa time nyo talaga. Kasi, alam mo, last year pa kita, sabi ko sa iyo, gustong puntahan talaga eh. Ngayon lang na taon lang talaga na ngayon, umaalis na ako ng fabrication para nga makapag-check doon sa mga kagaya nyo, sa mga gym ng mga clients ko. So, hopefully, sir, by next year, matuloy yung mga ibang mga plano mo rito, magkita-kita ulit tayo dito. Kasi may dadagdag kaming gamit. Oo. Sorry sa lababo namin doon, tatanggalin na siya. Kasi magdadagdag kami ng ilang... Lumit. Sige, sir, ipapakita natin sa video yung ikot uli ng gym nyo. So, sir, maraming salamat uli, sir. Yeah? Thank you po sa pagbisita. So, ngayon, nakita nyo yung magandang interview natin kay Sir Yam, kay Sir William, about doon sa gym business niya. Ito yung 3 take ko dyan sa interview na yan. So, unang-una kasi, ito yung matututunan natin sa naging experience ni Sir William, is sinabi niya mag-ipon at magplano. So, si Sir Yam is isang OFW na ilang taon nagtrabaho sa Amsterdam, sa Netherlands. So, kaigihan kasi dito, sabi nga niya, yung first part, nung kanyang buhay as OFW, parang sabik na sabik kasi siya sa mga pagtatrabaho, sa paggastos. So, pero doon dumating na yung other half, yung last half ng pagiging OFW niya, naisip niya, kailangan ko mag-ipon. Kailangan ko mag-ipon, kailangan ko kumita pagdating ko sa Pilipinas pag nagretiro ako. So, kapatid, kung nanonood ka, whether OFW ka or nagtatrabaho ka ngayon sa Pilipinas, kailangan mo matuto dito. So, ito yung ginawa ni Sir Yam. Nag-ipon siya ng pera. So, hindi talaga madali ang mag-ipon ng pera. Mahirap, maski ako dinanas ko yan. Pero pag naging ugali mo kasi yan, yung pag-iipon ng pera na yan, ano na yan, parang kumakain ka na lang natutulog na normal na nangyayari sa buhay mo. Pero wait, hindi natigil si Sir Yam doon sa sa pag-iipon. Dapat magplano ka rin. Kagaya na sinabi ko last video ko, so ito, kailangan mindset. So kailangan alam mo kung anong gusto mong gawin. Kung alam mo kung gusto mong gawin, saka mo planuhin. So si Sir William, pinlano. At nung nagplano siya, saka siya kumilos para magawa yung plano niya. So ito nga yung nangyari. So nag-ipon siya, nagplano siya, magtatayo siya ng gym, at pag-uwi niya sa Pilipinas is nagtayo siya ng gym. 'Di ba? So ngayon, ano yung nangyari kay Sir Yam? Kung nakita nyo, grabe, in 6 months time, nag-expand na siya, nagdagdag na siya ng mga gamit niya. So ibig sabihin, kumikita yung gym niya. At hindi lang yun, hindi na siya bumalik uli sa 1 year and a half nang mahigit, hindi siya bumalik sa Amsterdam. Ibig sabihin, sapat na sapat ngayon yung kita niya. Pero kasi, ito yun, yung susunod natin na take dyan is, ito yun. Si Sir William is perfect example ng sinasabi ko na yung bahay, ginawang asset. I hope ma-appreciate nyo talaga, kagaya kila Ma'am Annabel at saka kay Sir Aweng, na yung bahay nila, hindi lang ginawang tulugan, hindi lang ginawang pang-flex, pangyabang sa ibang tao, kundi pinakinabangan nila. Pero ito, si Sir William, kita nyo, sobra naman pinakinabangan talaga yung bahay niya. Every inch nung property niya, pinakinabangan niya. Paano? Kasi di ba, una, ang plano niya sana is magtayo ng tindahan. Pero, nung napanood niya yung mga videos natin na nagpo-promote ng gym business, na-realize niya na, wait, yung tindahan, magbabantay ako na magbabantay. Tapos sa gym business, tama nga naman, isang beses lang mamumuhunan, hindi ako masyado magbabantay, mas madali asikasuhin. So ginawa niyang gym. Yun yung unang-unang ginawa niya sa bahay niya, ginawa niyang gym. Tapos, nung nakita niya na dumami yung mga tao at nahihiya na siya na maraming tao at walang magamit, nag-expand siya. Doon sa dapat, sinabi niya, doon sa dapat nalalagay niya na swimming pool, ginawa pa rin niyang gym. Simple lang, parang garahe lang yung setup niya. Bubong, isang baksak, isang poste, gym na. So, lumaki nga yung gym niya. Napansin niya, sabi niya, yung mga nagji-gym sa akin, puro mga nakatira doon sa high-end subdivision. Bakit hindi? Magtayo na rin ako ng laundry shop. So, habang nagji-gym yung mga tao, pwede magpa-laundry. Di ang galing, di ba? So, yung laundry shop business niya, na andoon pa rin sa same property, sa same bahay, sa same gym, na kung saan nandoon siya. Di ba? Tapos ngayon,
kita nyo naman, sabi ni Sir William, hindi ko naman kailangan ng magarbong bahay. Importante, may natutulugan ako, may panggastos ako. Kaya ang ginawa niya, pinaupahan pa niya sa bed space. Yung spare ng mga kwarto doon sa taas. So ngayon, may gym business ka, may laundry shop ka, meron kang bed space, may bahay ka pa, doon siya nakatira. So nakita mo, ikumpara mo to kapatid, kamusta yung bahay mo? Magkano kinikita nun? So I hope ito maintindihan nyo ako, ano yung ibig ko sabihin sa bahay na asset at bahay na liability. So, ito yung perfect example. Plus, hindi lang yan. Actually, in relation to that, yung sinasabi ko na kotse na asset. Ito na naman, kita nyo, narinig nyo, yung pera na pinang-invest niya sa gym business niya is pera na pambili niya sana ng kotse. Diba? Ano sabi niya? Di kung bumili ako ng kotse, magkano na lang yung kotse ko ngayon? Meron akong means of transportation from one place to another, pero hindi siya kumikita ng pera. At yung pera na ininvest ko doon, pababa na pababa. Which is, ito yung tamang leksyon na dapat matutunan natin dito sa video na to. So, anong ginawa ni Sir Yam? Yung pambili niya ng kotse, pinanggawa niya na ngayon ng gym business. Nakita niyo kung magkano yung kinikita. Yung unang, hindi natin na videohan yung sinabi ni Sir William. So, ang nakita sa video is yung unang buwan kasi, kumikita siya ng 15,000. Yung unang buwan, pataas ng pataas yung kita nun. Ngayon, nag-average siya ngayon na 40,000 isang buwan. Doon sa bahay niya na residential. Nakita nyo ba? Pakita natin ulit sa video. Nakita nyo ba paano makakarating doon sa bahay ni Sir William? Yung bahay ni Sir William, in a way, parang liblib. Siguro mga 100 meters mula doon sa main road, may barangay road na andoon siya. So, liblib talaga. Pero it only shows na kahit na andoon ka sa liblib na lugar, pwede ka pa rin kumita na mas malaki pa rin yung kikitain mo. So, akala nga niya hindi magkiklik to sa unang buwan di ba? Pero, unang buwan pa lang, 15,000 na hindi niya akalain, which is, yung 15,000 na yon, I bet, hindi mo talaga kikitain do sa bahay na yon. So, ngayon, umabot na siya, nag-average siya ng 4.0, which is not bad. Ngayon, tinan mo to kapatid. Yung pera na pambili mo ng kotse, pinang-invest mo sa gym business na kumikita ng 40,000 isang buwan, pwede ka na ngayon bumili ng kotse. Bakit? Kasi ngayon, imbes na sa sarili mong bulsa, magagaling yung monthly amortization mo, pwedeng doon na galing sa gym business. Pero, hindi yun ang ginawa ni Sir William, which is good. Diba? Kung napanood nyo yung isang video ko, or di nyo pa napapanood yung video ko na hayaan mo yung pera mo, kumita ng pera, manganak ng pera, at manganak ng pera. So, yung pinakaapong pera, yun na yung gagastusin mo. Yun ang suggestion ko kay Sir William, which is yun na nangyari. Kasi, hinayaan niya yung gym business niya kumita. Ngayon, nung kumita na yung gym business niya, nagtayo siya ngayon ng laundry shop. So, yung laundry shop, anak na yon ng pera niya. Kumbaga, hindi na galing sa sarili niyang kapital yun eh. Galing na yun sa kinikita ng gym. Tapos, kung narinig nyo, magtatayo pa rin siya ng convenience store. Again, yung pera na panggagastos niya doon, hindi galing sa sarili niyang bulsa. Galing yun sa kinita ng gym at kinita ng laundry. Ganun kagaling si Sir William. Tapos, kung mapapansin nyo, ito yung sasabi ko, very unique si Sir William kasi hindi lahat ng taong nagtrabaho is may mentality ng businessman. Napakagandang mentality yung naisip ni Sir William. Kasi yung hindi siya nabuhay sa luho, hinayaan niya yung pera niya manganak ng pera, at yung anak na pera niya, hinayaan niya pa rin uli manganak ng pera, at yun, doon manggagaling yung luho niya. So yung kwento ni Sir William is another very successful at I hope pamantayan natin to whether OFW ka or hindi. Pero ito yung payo ko sa mga kapatid natin na OFW. Kung nanonood ka kapatid, alam ko, malaki kinikita mo. Alam ko, pag uwi mo sa Pilipinas, may panggastos ka. Pero alam ko rin na may hangganan yung panahon na mag-stay ka sa Pilipinas dahil mauubos din yung pera mo. So kung natatakot ka kapatid, kung paano ka pag uwi mo sa Pilipinas, bakit hindi mo i-consider yung gym business? Kasi dito sa gym business, kagaya ni Sir William, OFW, kagaya ni Sir Aweng, OFW, si Sir Nino, OFW, lahat ng tatlong tao na to is mga dating OFW. Si Sir Aweng hanggang ngayon, OFW pa. Pero ngayon, nag-put up sila ng gym business, kumikita sila, tumutulong to para sa pang-araw-araw nila na pamumuhay. At lahat yung tatlo na to,
wala tong experience whatsoever sa pagpapatayo ng gym business. Pero nakita nyo, naging successful. I hope may na-share na naman ako sa inyo ng magandang aral. And I hope makita nyo kung ano yung nakita ko na ikinaganda ng gym business. Ako po si RP ng Gym BD po. Maraming salamat po.